mga mayor po ng Ilocos Norte pumirma po, no, ng show of support. May statement po sila na sila po ay sumusuporta sa kanilang embattled congressman, Senior Deputy Speaker Sandro Marcos. Ito po ang nilalaman, no? We, the mayors of the 1st District of Ilocos Norte, stand together to express our full support for Congressman Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Working closely with him, we have seen how deeply he cares for the people of our district. His help has reached every municipality and city, improving basic services, assisting families, etc., 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 etc. Yan po, nakapirma po lahat po ng mayor ng Ilocos Norte 1st District. Ayan. Alam po ninyo, kung talagang gusto po ninyo na magpakita po ng suporta, kasi po, ang issue po ngayon kay Congressman, lalo na po, no, pinatulan na po siya ng mga Duterte, po, particular si Pulong Duterte, magpakita po ng resibo, no? Matagal na po kayong binabanatan po yung inyong congressman ni dating Governor Chavit Singson ng Ilocos Sur, na dyan daw po sa Ilocos Norte, particular dyan sa lugar ni Sandro Marcos, ay napakarami raw pong anomalya. Dyan po sa flood control project. Alam nyo po, wala na pong epekto yung perma-perma eh. Pang Ilocos lang po yan. Ang issue po ni Sandro Marcos, pakatandaan nyo po, hindi po siya simpleng congressman ninyo. Siya po ay senior deputy speaker. At saka siya po ay presidential son. No? Matindi po to. Kung gusto po ninyo na yung magandang pangalan ng inyong congressman, Sandro Marcos, mapatunayan po ninyo na talagang walang anomalya. Yun naman po yung binabato. Hindi naman po yung mabuting pakikisama sa inyo, yung na itutulong sa inyong mga mayor. Yun pong mga binibintang po na mga ghost project, mga flood control project na substandard. Imbitahin po ninyo yung ICI mismo dyan sa lugar ninyo. Ipakita po ninyo, ito po yung mga pinatayo ng aming butihing congressman. Ito po yung mga pinondohan ng aming butihing congressman Sandro Marcos. Kapitbahay nyo lang halos pag nahulog po sa Baguio City si Mayor Magalong. Wala na pong gaganda, no? Ako payo lang, mahilig ako magpapapayo ngayon sa mga Marcoses eh. Kasi yung very obvious, hindi po ninyo ginagawa. Pinagbibintangan si Sandro Marcos o yung mga Marcoses na dyan po sa Ilocos, may mga ghost project po kayo. Tignan po ninyo sa Davao City. Sangkatutak po ang dumalaw. Nariyan po si Vince Dizon, yung buong team ng ICI, pati po si Magalong na hindi na po ICI. Kusa pong nag-iimbestiga para sa ICI. No? Ipakita nyo po, imbitahin nyo po si Magalong. Halos kapitbahay nyo lang si Magalong pag nahulog sa Baguio City. Ang laglag sa Ilocos Norte. Di ba? Imbitahin nyo po si Magalong dyan. Punta po kayo. Ituro nyo po. Ito po yung mga magaganda pong flood control project. Kasi po yung Davao kusang pinupuntahan eh. Yun po ang pinakamaganda yung tulong kay Sandro. Ipakita nyo na magaganda yung proyekto niya. Katulad po sa Davao. Ganun po ngayon, pakitaan po ngayon, hindi po permahan ng permahan. Matagal na po yung mga permahan na yan. Kung gusto nyo po talaga, no, imbitahin nyo yung ICI, lalo na po si Magalong na napakagaling maghanap ng gagamba sa Davao City. Sinira po lahat yung kanyang inipon. Yung kanyang anti-corruption sa isang iglap, natanggal nung naghanap po ng gagamba sa Davao.
Okay. Real talk po tayo. Real talk na po 'to, hindi na po nadadaan sa pirmahan 'to. Hindi na po 'to, eto pinost namin, lahat kaming mga mayor sumusuporta. Natural, natural, 'di ba? Pakitaan ng resibo, hinahanapan kayo ng resibo. Bawat mayor po, imbitahin po ninyo, ito po yung magandang flood control ng aming Congressman Sandro Marcos. Ito po yung pinondohan niya. Ipakita nyo po, matitigil na po yung mga kaatake kay Sandro Marcos. Oh. Ang importante po, nag-deliver kayo, may resibo. Ito po yung pinaggamitan. Ito po yung dito po napunta. Mali po si Chavit Singson. Paninira lang po yung ginagawa ni Chavit Singson dahil ito po ang katotohanan. Oh, ipakita nyo. Sad to say po, kung wala po kayong ipapakita na resibo o ebidensya na wala talaga kayong mga ghost project at nakikita po namin sa mga picture panay mga palpak po Hindi na po nakukuha sa paramihan ng pumirmang mayor. Di naman po eleksyon yan Binabati ko sa Sandro Marcos, no, na matakaw sa pera. Di ipakita nyo, napakasimple. Oh, ngayon pag binabanatan yung mga Duterte, sinasagot nila, nakita nyo na. May resibo yung pinaggastusan sa Davao City. Kayo naman po, magpakita naman po kayo ng ginastos dyan sa Ilocos Norte. Oh. Kung wala po kasi, kahit na anong pirma ninyo, nakatatak na po sa utak namin na kinwarta lang yan ng inyong mga, baka isipin pa, nakasabwat pa kayo Wala po kasi, the best evidence is the evidence itself. Ang pinakamaganda pong ebidensya, pag sinabi nyo pong matitino ang inyong mga flood control, ipakita ninyo. Dadakdak kayo ng dakdak. Sabi po ni, ng inyong butihing congressman, handa siya. Handa siyang humarap, no? Handa po siyang humarap sa ICI. Wag nyo nang harapin yung ICI. Imbitahan nyo na lang sa Ilocos Norte at pakita nyo yung magagandang proyekto ng ICI. Tapos. Hindi po ba pasimplihin lang? Ito po sinabi ni Charis. Ni Sandro pala. Let me state this clearly and without hesitation. I am willing to appear before the commission at any time. I welcome the opportunity to shed light on any matter that may assist your review. I stand ready to cooperate, answer questions, and provide any clarification needed to move this investigation forward. House Majority Leader Sandro Marcos. Alam mo, Mr. House Majority Leader pala to, hindi pala simpleng Deputy Speaker. Ang taas na pala ng posisyon ni Sandro Marcos, House Majority Leader na pala siya. Alam mo, House Majority Leader Sandro Marcos, mas maganda, imbitahin mo na lang yung ICI doon sa inyo. Bakit tokis-tokis lang yan, papeles lang yan pag pumunta ka sa ICI. Dalin mo sila, ito, ipapakita mo, ito po yung maganda naming ghost project. Ghost project. Ito po, bura-bura. Ito po yung maganda po naming substandard project. Bura-bura-bura. Ito po yung mga flood control project po namin na ghost project at mga substandard. Pakita mo. Bura-bura-bura. Teka, tanong muna. Tanong muna natin kay Sandro Marcos. Yang bang sinasabi mong pagdalo mo sa ICI live? Kasi lahat ng dumalo po siya humingi ng executive session Oh. Para po
sa kaalaman ng lahat ay pwede na pong mag-live ang ICI. Ang problema, wala pong pumupunta sa ICI na gusto mag-live at sumusunod po yung ICI. Yan po ba pwede niyong gawin sa Senado? Sabihin niyo po na, pwede ba atin ako sa Senado pero hindi live? O kahit nga kung hindi po kaya dahil nalalayuan kayo sa Ilocos Norte, kahit si Magalong na lang po kasi si Magalong nakarating ng Davao eh. Okay, punta na po tayo dito. Eto po, mga negosyante kakasa sa civilian military junta, Ramon ang bet ipalit kay BBM. Ito po ay balita ng Abante. No? Nagkakaisa ang mga bigating negosyante sa Pilipinas na si ultrabilyonaryo Ramon S. ang dapat mamuno sa bansa sa ilalim ng civilian military junta sakaling lalong lumala ang flood control corruption scandal sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ayon sa source ng bilyonaryo, eto yung source na yan at saka yung nagkakaisang bigating negosyante sa Pilipinas na pabor na si Ramon Ang, dapat yan hulihin. Dapat yan kasuhan. Kasi illegal po ang kanilang panawagan. Hindi po pwede na tanggalin si Marcos at ipalit si Ramon Ang. Wala po yan sa konstitusyon. Pero dahil mga negosyante na nanawagan, baliwala lang sa gobyernong ito. Pero pag ang nanawagan po ay mga vlogger, kaso agad yan. Pag ang nanawagan po ay mga Duterte vloggers, kakasuhan agad yan. Pero pag mga negosyante po siya nananawagan na ang ipalit kay BBM ay si Ramon Ang. Nasaan sa konstitusyon na ang papalit ay ang pinakamayamang negosyante o pinakasikat na negosyante? Wala po. Ang nakalagay po sa konstitusyon, ang nakalagay po sa konstitusyon, Vice President ang papalit. Kaya lahat na nagpapanukala, yung sinasabi na yan ng mga negosyante, ipakulong lahat yan. Kung merong yagbols ang Pangulo. Kaso, hindi niya kaya yan. Mga negosyante yan. Hanggang vlogger lang po ang kaya nila. Hanggang vlogger lang po ang kanilang kayang kasuhan, ang kanilang kayang ipadakip. Hindi po pwede yan. Illegal kayo. Kayong mga, dapat to matukoy. Matukoy tong mga sinasabi nilang mga negosyante na to na nagkakaisa na gusto nila si Ramon Ang. Matagal na natin nabasa kay Arnold Clavio yan. Kasama talaga to si Arnold Clavio sa lahat ng mga mga pagkilos na illegal. Illegalista ka, Arnold Clavio. Matagal nang pinanukala ni Arnold Clavio yan. 1 linggo na yata. Kaya kayo, hintayin nyo lang na makaupo si BP Sara. Yung mga illegal acts ninyo, may patutunguhan yan. Tapos mga iimbestigahan nyo yung mga nagrarally. Una, lantad yung rally, hindi po tinatago yan. Yung panawagan po sa rally, lantad. Ang daming pulis dun. Sinasabi po nila yan kaharap ng mga pulis, hindi po sila patago. Sumisigaw ang mga tao sa rally ng yung sinisigaw nila. At ang rally po ay ginagarantihan ng konstitusyon. Ngayon, papaimbestigahan. Kasi mga foreign daw ang mga nag-finance ng rally. Galing daw sa ibang bansa, mga foreigner. Nagpapahuli sa mga mamamayang Pilipino. Pinahuli nyo si Tatay Digong. Foreigner yun Hindi ba yung ICC? Hindi naman sa atin yan. Foreign yan. Bakit pinapayagan nyo yung ICC? Pinapag-hotel nyo pa. Dito sa Pilipinas. Bakit ganun? Pagpabor sa inyo, lahat ng illegal, pwede. Pati mga panawagan na negosyante lang ang papalit kay Marcos, wag na si BP Sara. Hindi po pwede yan.
Dapat imbestigahan niyan si Arnold Clavio, itong mga taga-Abante, lahat ng mga media na nagpapanukala niyan. Ipasara na lahat yan.